Dadako na po tayo sa salita ng Diyos sa mga sandaling ito. Magandang araw sa inyo mga kapatid. Payagan niyo po umuli na ako po yung magbahagi ng salita po sa inyo. Manalangin po muna tayo. Mga buting Diyos, salamat po sa iyong salita na amin pong pagbubulay-bulayan sa pagpapatuloy po ng aklat ng Santiago. Ang iyong Espiritu Santo ang siyang manguna sa amin, lalo na sa pagkakaloob ng karunungan. Dalangin namin na taimtim po naming tanggapin ang salita po ninyo na gagabay at babago sa aming pamumuhay tungo sa mabuti at maayos na pamumuhay. Salamat po o Diyos sa mga talatang ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen. Buksan po natin ang banal na kasulatan sa unang kabanata ng Santiago, talata 26 hanggang 27. Atin pong basahin ang Santiago, kabanata 1, talata 26 hanggang 27. Ayon po kay Santiago, kung iniisip ni naman na siya'y relihiyoso, ngunit hindi marunong magpigil ng kanyang dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili at ang kanyang relihiyon ay walang kabuluhan. Ang dalisay at walang kapintasang relihiyon sa harap ng ating Diyos at Ama ay ito: ang dalawin ang mga ulila at ang mga balo sa kanilang kahirapan, at panatilihing malinis ang sarili mula sa karumihan ng sanlibutan. Ang aklat po ng Santiago ay nagpasimula doon po sa pagtatalakay ng mga katangian ng isang Kristiyano, partikular doon sa tunay na pananampalataya. Kung babasahin po natin yung 5 kabanata ng Santiago, yung tema na binibigyang diin po niya dito ay ang pagkakaroon ng tunay na pananampalataya sa Diyos. Tunay na karunungan mula sa Diyos at yung tinatawag na tunay na pagsamba sa Diyos. Ano po ba yung tunay na pagsamba sa Diyos? Ano-ano yung mga gawain para masukat natin ang ating pananampalataya sa Diyos kung talaga nga bang tunay ang ating pagsamba? Mahalaga na mapag-aralan po natin ito, mga kapatid, kasi sa panahon natin at maging doon sa panahon ni Santiago, nagkalat ang iba't ibang mga relihiyon. Ang dami ng mga paniniwala na nabuo sa pananaw, kaisipan ng tao, lalo na sa mundong ito na ginagalawan po natin. At kabilang tayo, bawat isa sa atin, doon sa mga may kanya-kanyang paniniwala, may mga kanyang pananaw patungkol doon sa Diyos. Pero ang Biblia po, iisa lang ang tunay na itinuturo at ito yung magkaroon tayo ng tunay na pananampalataya sa buhay at tunay na Diyos. Kasi kahit nung panahon po ni Santiago, may sikat na relihiyon noon na kung tawagin ay relihiyon ng mga Hudyo, yung Judaismo. Pero kung babalikan po natin yung relihiyon pong ito, hindi siya tugma dun sa itinuturo ng Panginoong Jesucristo, kasi yung mga tagapagturo ng kautusan, yung mga namumuno pagdating sa spiritual noong unang panahon, nung panahon ni Santiago at nung panahon ng kanyang tagapagturo, ang Panginoong Hesus, may mga nadagdag na katuruan base dun sa kanilang sariling pananaw, sariling pagkakaunawa dun sa mga nalalaman po nila ng mga karunungan sa Diyos at nadagdagan ng karunungan ng mundo o ng sanlibutan. Kahit sa panahon po natin ngayon, di na natin alam kung ano ba yung dapat na aniban o pwede nating salihan ng mga relihiyon. Alam natin na sa paaralan pa lang tinuturo yung iba't ibang mga relihiyon. Pero sa Biblia po, ginamit ni Santiago yung salitang
relihiyon, relihiyoso, na bahagi ng tunay na pagsamba sa Diyos. Kasi may mga relihiyon kasi na hindi talaga nag-uugat, nagmumula doon sa puso ng tao na binago ng Diyos, kundi mga panlabas lang yung pagpapakita ng kanilang pagiging relihiyoso. Hindi rin natin pwedeng sabihin na pag tayo ay walang absence sa church, hindi yun yung batayan ng tunay na pagsamba. Hindi rin natin pwedeng sabihin na araw-araw tayong nananalangin sa Diyos, hindi rin yun yung batayan ng tunay na pagsamba. Kung laging ang iniisip ay yung sarili natin, hindi siya tugma dun sa pagtuturo ng Panginoong Hesus. Kasi yung tunay na reliyon, tunay na pagiging reliyoso, yung tunay na sumasamba sa Diyos, ang iniisip nito, yung kapakanan ng iba, ng lahat. Kaya nga isa sa mga turo ni Santiago, bukod doon sa mga katangian ng isang tunay na mananampalataya, tunay na sumasamba sa Diyos, ay ang paghimok niya na palakasin ang bawat isa sa pananampalataya sa pamamagitan ng pakikisama sa bawat isa ng mga tagasunod ng Panginoong Jesucristo. Kaya alamin natin mga kapatid, sa mga sandaling ito, ano ba yung mga paraan o katangian ng isang Kristiyano para masabi natin na tunay ang kanyang pagsamba sa Diyos. Meron po tayong 3 mga katangian ng isang tunay na sumasamba sa Diyos. Kung titingnan po natin yung pamphlet o yung notes po natin, nakalagay po dyan na ang tunay na sumasamba sa Diyos ay marunong magpigil ng kanyang dila. Matatagpuan natin yan sa talata 26. At ang ikalawa naman, ang tunay na sumasamba sa Diyos ay matulungin sa kapwa. Matatagpuan naman po natin yan sa talata 27. At gayon din yung huling katangian ng tunay na sumasamba sa Diyos, maingat siya sa buhay. Tatagpuan natin yan sa talata 27. Balikan po natin yung 2 talata sa aklat ni Santiago, Kabanata 1, talata 26 hanggang 27. Sabi po dito ni Santiago, kung iniisip ninuman, papasok po yung salitang iniisip o yung mga pananaw, kaisipan ng tao, prinsipyo ng tao, na siya'y relihiyoso. Ngunit hindi naman marunong magpigil ng kanyang dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili at ang kanyang relihiyon ay walang kabuluhan. Alam niyo po ba mga kapatid na ang dila ang pinakamaliit na bahagi ng tao? At inihalin tulad ni Santiago na yung dila, katulad siya ng maliit na apoy na kaya niyang sunugin ang buong kagubatan, ang buong bukid. At sabi niya, tanging mga tao lang ang may kakayahan, kontrolado ang dila kapag sila ay nakakapagsalita na galing sa kanilang pag-iisip ng maraming beses. Kadalasan, tayong mga tao, kaugalian na ng ating buhay, araw-araw na nagsasalita po tayo. Kayo po ba, kaya niyong bilangin sa isang araw kung ilang salita yung nabitawan po ng inyong bibig o ng dila? Sobrang dami. May nagsabi po na 1/5 ng buhay ng tao, yung mga sinasabi niya, yung salita na ginagamit niya. At mapasaan ka mang lugar, sa paaralan, sa trabaho, sa bahay, hindi mawawala yung pagsasalita. At kadalasan, yan yung pangunahing pamumuhay ng mga chismoso, yung pagsasalita. Hindi sila nabubuhay sa isang araw kung hindi sila makapagsalita o makausap yung isang tao na gusto nilang kausapin at ibahagi yung kanilang mga gustong sabihin. Katunayan, kanina nakita ko, may mga bahagi din ng mga pananalita. Kaya ang daming mga salita na ginagamit ng tao na kadalasan hindi natin kayang mapigilan kung minsan yung mga binibitawan po nating salita.
yung pananalita dito kasi makabagong teknolohiya na po tayo ngayon, pwedeng hindi mo siya sinasabi pero sinusulat mo siya, tinatype sa mahabang parihaba para magbigay mensahe dun sa tao. Bahagi na rin po yun ng pananalita o komunikasyon. Sabi ni Santiago, yung mga tunay na sumasamba, meron silang marunong silang magpigil ng kanilang dila. Bago nila bitawan yung kanilang sasabihin, maraming beses po muna nilang inisip ito kung ito ba ay mapapakinabangan ng iba, kung ito ba ay makakatulong sa iba. Kasi may mga pananalita o mga salita na binibitawan ng dila na hindi naman angkop dun sa taong babahagi na nito. Maaring yung salita niya ay pabulyaw o nagsalita siya ng galit o nagsalita siya ng hindi makabuluhan, hindi naman mapapakinabangan ng tao na kausap niya. Kaya kailangan marunong pong magpigil ng kanyang dila. Meron siyang pagkontrol dun sa kanyang mga sinasabi. Kasi kung maalala po natin yung talata 11 at saka 20 dito rin sa kabanata 1 ng Santiago, di ba isa sa mga nabanggit doon na maging alisto kayo sa pakikinig, dahan-dahan sa pagsasalita. Dahil ang galit ay hindi nakakatulong para ang isang tao ay maging karapat-dapat sa paningin ng Diyos kung siya ay galit. Kasi nga isa sa mga reaksyon ng tao pagdating ng pagsubok o ng mga problema, pwede siyang magalit sa kanyang kalagayan o di kaya sumpain ang Diyos, magreklamo sa Diyos o di kaya naman hindi tanggapin yung salita ng Diyos na pwedeng magamit niya sa oras ng pagsubok o ng mga problema. Kasi yung mga sinulatan ni Santiago po dito, nakakaranas sila ng samot-saring mga kahirapan at mga pagsubukan. Kabilang na dyan yung mga balo at saka mga ulila na tatalakayin po natin mamaya. Kaya isa sa mga katangian po ng isang Kristiyano na totoo, tunay na sumasamba sa Diyos, ang marunong magpigil ng kanyang dila. Hindi siya basta-basta nagsasalita na hindi muna iniisip yung kanyang sasabihin. Kadalasan tayo, nabibiktima tayo ng yung nagsasalita tayo na hindi natin naisip muna kung ito ba ay makakasakit o makakabuti dun sa kausap po natin. Minsan, yung akala nating salita na pinakawalan natin, ayos lang sa atin, pero sa iba pala, hindi pala ayos sa kanila. Kaya, isa sa mga ginagawa ng salita ng Diyos, kung ito yung pagbabatayan natin at magiging pamantayan natin, lalo na sa pananalita, ito yung maglilinis ng ating mga pananalita, kung paano tayo makipag-usap sa tao at gayon din sa kanino man. Ito yung unang katangian ng tunay na sumasamba sa Diyos. Kontrolado niya ang kanyang mga sasabihin. At nagiging kontrolado yon dahil sa salita ng Diyos na siyang pinagbabatayan niya. Kaya ngayon talata 21 hanggang 25 na nadaanan po natin noong nakaraang pagtatalakay ng Santiago, yung kahalagahan ng salita ng Diyos. Naalala niyo po ba yon? Yung pagtugon sa salita ng Diyos. Kailangan ang salita ng Diyos tuparin ng mga mananampalataya ng kusang loob at saka may tanggapin ng may kababaang loob. Yun yung magiging patnubay niya lalo na sa kanyang pagkilos at sa kanyang pananalita. Puntahan po natin yung Santiago Kabanata 2, talata 12. Santiago Kabanata 2, talata 12. Kaya't mag-ingat kayo sa inyong pananalita at gawa sapagkat hahatulan kayo ayon sa kautosang nagpapalaya sa inyo. Naalala niyo po yung salita na nagpapalaya sa atin, yung natalakay po nating nakaraang mga talata sa Santiago, yung salita ng Diyos na nagpalaya sa atin sa pagkaalipin sa kasalanan, naglinis ng ating puso mula sa karumihan at anumang mga kasamaan,
Yan po yung kautosang nagpalaya sa atin, yung salita ng Diyos. Na ito'y katulad ng salamin na kung saan nakikita natin yung tunay na kalagayan natin sa harap ng Diyos na tayo ay makasalanan, marumi at masama at nalinis lang po tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya nga hindi lahat ay maaaring maging tagapagturo dahil mahigpit silang haatulan ng Diyos, lalo na doon sa mga pagsasalita nila, yung mga naipahayag nila patungkol sa salita ng Diyos. Kasi nga, ang isa sa mga problema ng dila, maraming mga tao ang hindi kayang kontrolin ang dila. At bawat isa sa atin maaaring mabiktima ng ating mga dila. Kaya kailangan maging maingat tayo sa pagsasalita. Isipin muna natin ng napakaraming beses bago natin sabihin o pakawalan yung salita dun sa taong kausap po natin. Kasi mahirap kapag nabanggit na natin at nakasakit tayo ng damdamin. Sabi nila, mas maganda, mas mabuti pang masaktan ka ng pisikal kaysa yung salita. Kasi yung salita parang ang tagal mong malimutan. Pero yung pisikal, magaling na yung sugat mo, naghihilom na, yung salita kasi tumatatak sa puso at isip ng tao. Kaya, yun yung tamang pagtugon po dun sa salita ng Diyos. Kung tinutupad natin ang salita ng Diyos sa ating buhay, isa sa mga pangunahing katangian ang marunong magpigil ng dila. O pinipili mo yung mga salita na angkop sa panahon na makakatulong, mapapakinabangan ng tao. Kayo po ba, kaya nyo pong kontrolin yung dila po ninyo? Si Santiago, hindi siya nagsasabi na, manahimik ka na lang, huwag ka na lang magsalita. Hindi, bahagi rin ng buhay po natin ang magsalita, ang makipag-usap. Kasi dyan tayo nakikihalubilo, nakikisama dun sa kapwa-tao natin, lalo na sa kapwa mananampalataya po natin. At isa po yung pagpipigil o pagkontrol sa dila. Kasi sabi ni Santiago sa Kabanata 3, pupuntahan rin naman po natin to, papapyawan lang natin, na yung dila po, nagagamit ng tao dun sa pagpupuri sa Diyos, at nagagamit din niya dun sa paghamak, pagsumpa dun sa taong nilikha na kalarawan ng Diyos. Kahapon may nakasabay ako sa paglalakad. Paglabas ko ng iskinita, papunta doon sa bahay namin, may dalawang babae na nag-uusap. Hindi ko na masyadong nabuo yung pag-uusap nila, basta may bahagi akong narinig na nag-uusap sila tungkol doon sa simbahan. May nagsabi na, ang galing-galing niyang mag-praise the Lord, pero ang lutong naman niya magmura pagdating sa bahay. Kaya nga, mahirap mga kapatid kung yung pananalita po natin, hindi natin kayang ma-control. Sa totoo lang po, hindi talaga natin kayang kontrolin ang salita o pagsasalita po natin, ang dila po natin. Na kukontrol lang po yan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kung ito yung laging nasa sa puso at nasa sa isip mo, ito yung magiging bukang bibig po natin. Ang makalulugod sa Panginoon at makakatulong, makakabuti dun sa taong kausap po natin. Minsan kasi may mga pag-uusap na marami tayong iniisip, tapos yung mga salta na binabanggit natin, malayo dun sa pinag-uusapan. Naranasan nyo na po ba yun, mga kapatid, na minsan may mga pakawala tayong salita na hindi naman pala akma o angkop dun sa pag-uusap. Kaya maganda rin na mag-pray din tayo sa Lord na gabayan tayo sa ating pagsasalita kasi nga hindi natin kayang kontrolin ang dila po natin. Kaya yung mga Kristiyano, mas lamang sila doon sa mga hindi Kristiyano kasi meron salita ng Diyos na pwedeng pagbatayan ng kanilang pagsasalita. At hindi lamang po yan, mga kapatid, pag binasa po natin ang buong 5 kabanata ng Santiago, mababasa rin po natin na may mga mayayaman na yung mga tingin nila doon sa mga mahihirap, maliit. Hinahamak nila, hinahatulan nila yung mga mahihirap.
kagaya ng balot sa ulila. Kaya yung ikalawa po, mahalaga na makita rin sa tunay na sumasamba sa Diyos yung pagtulong sa kapwa. Yung mga hinahamak o minamaliit gaya ng mga balo at ng mga ulila dahil wala na silang pwedeng mapagkuhanan ng kanilang ikabubuhay, binigyan ng espesyal na atensyon ng Diyos ang mga kagaya nila. Kaya mababasa po natin doon sa talata 27 dito sa unang kabanata ng Santiago, ang dalisay at walang kapintasang relihiyon sa harap ng ating Diyos at Ama ay ito, ang dalawin ng mga ulila at ang mga balo sa kanilang kahirapan. Ginamit yung salitang dalisay at saka walang kapintasan, ibig sabihin, Diyos talagang nagtatag ng ganitong masasabi nating relihiyon. Yung dalisay at saka walang kapintasan, magkasing kahulugan lang po sila. Pero ginamitan ni Santiago ng at kasi gusto niyang bigyang pansin, bigyang diin na ito yung relihiyon o tamang pagsamba sa Diyos na galing mismo sa turo ng Diyos. Ang dalawin ang mga ulila at ang mga balo sa kanilang kahirapan. Nakakabit na po sa mga naulila o yung mga byuda, balo, ang kahirapan. Kung yung pangkaraniwang tao, nakakaranas po siya ng pagsubok, mga problema, mas lalo na po yung mga ulila at ang mga balo o yung byuda. Kasi wala na silang makakapitan pagdating sa suporta sa kanilang buhay. Sa Exodo Kabanata 22, talata 22, makikita po natin doon na nung binigay yung kautusan kay Moises, yung 10 utos, isa sa mga habilin ng Panginoong Diyos kay Moises at sa harap ng mga Israelita, na yung mga balo at saka yung mga naulila, wala ng magulang, wala ng asawa, mahalaga sa kanyang paningin. Hindi dapat apihin, hindi dapat hamakin, hindi dapat abusuhin. At kapag yung mga ulila at mga balo o byuda tumawag sa Panginoon at narinig yung kanilang karaingan, ang Diyos ang makakalaban ng mga umapi sa kanila. Pwedeng mapatay sa digmaan sila para yung kanilang pamilya ay mawalan ng magulang o sila mawalan ng asawa, yung mga asawa po nila sa digmaan. Yun yung parusa ng Diyos dun sa mga umaapi sa mga balo at ulila. Binigyan pansin ni Santiago yung mga ulila at mga balo dahil sila yung mga mababang uri o mababang kalagayan ng tao nung panahon po nila. Katunayan, si Santiago, binigyang diin niya na yung pagpapahalaga doon sa mga kagaya ng mga balo at mga ulila, ito yung isang tunay na pagsamba sa Diyos. Yung pagtulong, pagbibigay ng malasakit, pag-iisip sa kapakanan ng mga balo, byuda at mga ulila. Isa ito sa tunay na pagsamba sa Diyos. Kung kanina, sa unang katangian ng tunay na sumasamba sa Diyos, yung sa personal niyang buhay, yung kailangan marunong siyang magpigil ng kanyang dila, yung kanyang mga pananalita, kaya niyang salain. Dito naman, nagbibigay na ng pansin si Santiago dun sa pakikipagkapwa, pakikisalamuha, pakikisama, lalo na dun sa mga naulila at mga naging byuda o balo. Kung sa lumang tipan na narinig natin sa Exodo na mahalaga sa paningin ng Diyos ang mga ganitong uri ng tao, maging sa bagong tipan, si Pablo, nung sinulatan niya si Timoteo, sabi niya doon sa Kabanata 5 ng unang Timoteo, tulungan mo yung mga byuda, lalo na yung mga walang ikabubuhay. Kasi nga, wala na silang malalapitan, wala na silang makakapitan, wala nang magpapalakas ng loob nila, wala nang mag-aaliw sa kanila, wala nang magmamalasakit sa kanila. Nauuwi pa rin po dun sa pag-ibig sa kapwa. Yung tunay na pagsamba sa Diyos. Ang tunay na pananampalataya sa Diyos, kailangan maipakita yan sa
tamang pagsasalita at saka yung tamang pakikipagkapwa o pakikisama sa kapwa-tao. Hindi lang sa Kristiyano, kundi maging dun sa mga hindi mananampalataya. Kasi hindi naman nabanggit po dito kung yung mga ulila o balo ay mananampalataya din ng Panginoong Hesus. Hindi niya in-specify. Pero binigyang pansin ng Diyos ang mga ulila at ang mga balo. Mahalaga kasi yun bilang pagpapahayag na tunay yung pananampalataya, yung pagsamba mo sa Diyos. Yung pakikihalubilo, pakikisama mo dun sa kapwa-tao. Lalo na dun sa mga kagaya ng ulila at balo. Nakakatuwa nitong, hindi nakakatuwa yung bagyong Christine, pero nung mga panahon na dumating yung bagyong Christine, napanood ko lang po ito sa TV, na yung mga tao na na-stranded, may mga nagkawang gawa, tumulong na magluto ng mainit na pagkain para yung mga naghihintay dun sa mabang pila ng mga sasakyan, di makadaan kasi bahana. Yun yung mga halimbawa, maliliit na halimbawa na pwedeng pagtulong dun sa kapwa. Hindi lang naka-specific dun sa mga ulila at mga balo. Kasi pagpasok po ng Kabanata 2, yung susunod na seksyon ng Santiago, ganun din yung pakikipagkapwa natin, tao dun sa isang tao. Kasi pagpapahayag yun na tunay yung pananampalataya mo. Kung babasahin natin yun, may mayaman na pumasok sa pagtitipon, kapulungan, maayos mo siyang tinanggap, pinaupo mo sa magandang upuan. Pero yung mahirap na sira-sira yung damit, pumasok sa pagtitipon, pero sinabi mo, diyan ka na, tumayo ka na lang dyan, wala na upuan O di kaya, umupo ka na lang sa saig. Yun yung sunod na talata na dapat maipakita rin po yung tunay na pananampalataya na may resulta o may bunga na gawa. Dito na papasok yung mga tangible works po na dapat makita sa buhay ng tunay na sumasamba sa Diyos. Hindi lang siya salita, kundi meron din siyang pagkilos o paggawa na nag-ugat dun sa kanyang pananampalatayang tunay sa Diyos. Kaya maikli lang po, pasasalamat din po dun sa mga taong nakiramay, tumulong sa amin, nakadagdag din po sa amin para mapawi yung dalamhati, yung kalungkutan sa mga panalangin po ninyo, sa pagtulong ninyo sa mga, halimbawa, yung sa mga pabuloy. Malaking bagay po sa amin yun. Kaya ganito rin yung nararamdaman ng mga balo, ng mga ulila, na kung sila man ay matulungan, malaking bagay sa kanila po yun. At bahagi din yun ng pakikiisa natin sa Diyos na ito yung kanyang tinuturo. Ito yung kanyang mga aral na dapat nating matutunan. Kanina, personal. Ngayon, hindi na personal. Naging malawak na patungkol na sa kapwa. Tapos lalawak to magiging tungkol na sa sanlibutan yung ikatlo po na katangian ng tunay na sumasamba sa Diyos. Ang ikatlong katangian po ng tunay na sumasamba sa Diyos, maingat siya sa buhay. Kasi sabi po dito sa talata 27, ang dalisay at walang kapintasang reliyon sa harap ng ating Diyos at Ama ay ito, ang dalawin ng mga ulila at ang mga balo sa kanilang kahirapan. At panatilihing malinis ang sarili mula sa karumihan ng sanlibutan. Yung relasyon ng personal nating buhay sa sanlibutan naman po, sa mundo. Pag sinabi pong sanlibutan, ito yung mga lifestyle, kung paano ka mamuhay, paano mo gamitin o gugulin, ubusin yung oras ng buhay mo sa isang bagay o sa anumang gawain. Iyan yung sanlibutan. Yung sanlibutan pwedeng makaakit sa atin, pwedeng kung sasabay tayo at makikiayon tayo doon sa takbo ng mundo, sanlibutan, pwedeng magpahamak sa atin. Kasi sabi ni Santiago doon sa Kabanata 4, talata 4, kapag ka nakipagkaibigan tayo sa sanlibutan, magiging kaaway natin ang Diyos.
Sabi ni Juan dun sa unang Juan, Kabanata 2, talata 15, kapag inibig natin ang sanlibutan, nangangahulugan na hindi natin iniibig o kinikilala ang Diyos Ama, siyang lumikha ng langit at lupa. Kaya isa sa mga katangian ng tunay na sumasamba po ay maingat sa buhay. Malinis ang kanyang sarili, pinapanatili niya ito. Hindi nangangahulugan na hindi na siya nagkakasala, perpekto siyang tao. Nagkakasala pa rin siya, nagkakamali pa rin siya, nagkukulang pa rin siya. Pero hanggat maaari, umiiwas talaga siya na makiayon dun sa takbo ng mundong ito. Kasi yung mga sistema na kung tawagin dito sa daigdig, sa mundo, karamihan, masama kung ito ay hindi talaga galing sa karunungan ng Diyos. Karunungan ng mundo, karunungan ng sanlibutan. Kaya tinuturuan tayo ng salita ng Diyos na hindi tayo maaaring makisangkot dun sa gawang masama o dun sa maruruming gawain. Tinuturuan tayo ng Diyos na maging malinis ang ating mga puso. Kasi nakasalalay yung malinis na pagsasalita dun sa malinis na puso. Kaya lahat po ng tong mga katangian ng tunay na sumasamba po mga kapatid ay nakasalalay pa rin dun sa salita ng Diyos. Ito talaga yung pangunahin na pamantayan, sukatan natin sa ating pamumuhay para magkaroon po tayo ng ganitong mga katangian. Panatilihing malinis ang sarili mula sa karumihan ng sanlibutan. Kasi malinis na tayo sa kasalanan natin dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus. Nilinis tayo sa ating mga kasalanan kasi siya yung nagbayad ng kasalanan po natin, ng mga karumihan natin, ng mga kasamaang ginawa natin doon sa krus. Kaya siya napako sa krus para pagbayaran yung mga kasalanan natin. At muli siyang nabuhay para bigyan naman tayo ng mga katuruan para maging mabuti, maganda, maayos yung ating pamumuhay. Gaya po nito. Ang tunay na sumasamba sa Diyos, marunong po siyang magpigil ng kanyang dila. Ang tunay na sumasamba sa Diyos ay matulungin sa kanyang kapwa. Iniibig niya ang kanyang kapwa, gaya ng kanyang sarili, gaya ng pagtuturo ng Panginoong Hesus. Ikatlo, maingat sa buhay. Puntahan po natin ang tatlong talata po. Roma Kabanata 8, talata 2. Roma Kabanata 8, talata 2. Sapagkat pinalaya na tayo ng kautusan ng Espiritu na nagbibigay buhay sa pamamagitan ni Kristo Jesus mula sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Sinabi ito ni Pablo na siya mismo, personal niyang natuklasan yung mga katotohanan patungkol sa Panginoong Jesucristo na siyang nagpalaya sa kanya at sinasabi niya ito sa mga taga-Roma na mananampalataya na pinalaya na tayo sa kasalanan at kamatayan dahil sa kautusan ng Espiritu na nagbibigay buhay sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Punta naman po tayo sa unang Pedro, Kabanata 2, talata 16. Sabi po ni Pedro dito, kanina si Pablo, dito naman si Pedro, mamuhay kayong tulad ng mga taong malaya. Malaya na po tayo eh. Sa kasalanan, di na tayo alipin ng kasalanan, di na tayo pinaghaharian ng kasalanan dahil sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. Pero may binanggit si Pablo dito, ay si Pedro po dito na paalala, mamuhay kayong tulad ng mga taong malaya, ngunit huwag ninyong gamitin ang kalayaang ito upang bigyang katwiran ang pantakip sa paggawa ng masama. Sa halip, mamuhay kayo bilang mga alipin ng Diyos. Kagaya ni Santiago, ni Pedro, ni Pablo. Sinasabi ni Pedro na malaya na tayo sa kasalanan. Nalinis na po tayo sa kasalanan, napatawad ng ating mga kasalanan dahil sa pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Pero binigyan kayo ng ganyang karapatan, pero huwag nyo namang gamitin na lisensya sa paggawa ng kasalanan.
o magpatuloy tayo sa kasalanan. Kaya nga sabi ni Santiago po doon sa talata 27, panatilihing malinis ang sarili mula sa karumihan ng sanlibutan. Ang isang mananampalatayang tunay ng Panginoong Hesus, hindi na siya nagpapatuloy sa pagkakasala. Pero hindi siya nangangahulugang hindi na siya nagkakasala. Hanggat maaari, hindi talaga siya paulit-ulit na ginagawa yung kasalanan na para bang walang epekto sa kanya yung salita ng Diyos, yung paghihirap ng Panginoong Jesucristo sa krus, siyang nagbayad ng kasalanan. Doon sa unang Juan, Kabanata 3, talata 9 hanggang 10, ito po yung binabanggit ni Juan, unang Juan, Kabanata 3, talata 9 hanggang 10. Ang bawat taong anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan, sapagkat nananatili sa kanya ang binhi ng Diyos. Yung binhi ng Diyos, yung salita ng Diyos, yung salita na nagpalaya sa kanya sa kasalanan, hindi niya kayang magpatuloy sa pagkakasala sapagkat anak siya ng Diyos. Sa ganitong paraan, mahahayag ang pagkakaiba ng mga anak ng Diyos sa mga anak ng dyablo. Ang hindi gumagawa ng katwiran o kalooban ng Diyos ay hindi sa Diyos, gayon din ang hindi umiibig sa kanyang kapatid. Pasok pa rin po yun sa ikalawang katangian ng tunay na sumasamba sa Diyos, yung pag-ibig sa kanyang kapatid, kapwa Kristiyano. Kaya malaking bagay po na ituro sa atin ito ni Santiago kasi tayo yung mga tagasunod ng Panginoong Hesus. At kailangan may mga pagbabago talagang nangyari sa buhay po natin. At isa sa mga katangian na dapat makita sa atin ay itong tatlong katangian ng tunay na sumasamba po sa Diyos. Para mapatunayan, mapagtibay na yung pananampalataya natin sa Panginoong Hesus ay tunay, totoo, mapagtibay sa pamamagitan ng personal mong buhay, yung pakikitungo mo sa kapwa tao, Kristiyano man o hindi Kristiyano, pati yung pag-iingat ng iyong buhay kapag ka ikaw ay nasa sanlibutan. Kasi nandito pa po tayo sa sanlibutan, napapaligiran tayo ng iba't ibang mga sistema. Diyan nga nabuo yung iba't ibang mga relihiyon, yung mga iba't ibang sistema ng tao o yung mga karunungan galing sa sanlibutan na nagpapalayo dun sa tao sa tunay na Diyos. Ang Diyos gumawa na siya ng paraan para mailapit tayo sa Kanya mismo. Ipinadala niya ang Kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Hesus, para siya yung maging daan para makalapit po tayo dun sa Diyos na hindi natin malapitan dahil nga masama tayo, makasalanan po tayo. Sabi po ng kapatid nating si Dennis Mack, kung hindi niyo po siya kilala, sinabi niya to, our character, conduct, and conversation will either confirm or contradict your confession of faith in our Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, kung ano yung pagkatao mo, ano yung pag-uugali mo, ano yung pagsasalita mo, nakasalalay dyan kung ito ba ay magpapatotoo o magpapabulaan dun sa pananampalataya mo sa Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ni Santiago, mahalaga na ingatan yung ating pananalita at mga gawa. Kasi dyan, nasasalamin, kagaya ng paggamit niya ng salamin, yung mga natututunan nating mga karunungan mula sa Diyos, ang salita ng Diyos. Kaya malaking hamon po ito mga kapatid, lalo na yung una, marunong magtigil ng kanyang dila, matulungin sa kapwa, maingat sa buhay. Ito yung mga katangian ng tunay na sumasamba sa Diyos. Kayo po ba ay mananampalataya ng Panginoong Hesus? Tunay po ba tayong sumasamba sa Diyos? Ang panalangin po natin, nawa makita sa atin itong tatlong mga katangian pong ito na nabanggit po natin. Prayer natin sa Lord na magawa natin to. Kahit na mahirap kung sa sariling paraan natin, pero sa pamamaraan ng Diyos, makakaya po natin. Manalangin po tayo, dakilang Diyos, napakabuti niyo po, lalo na sa
sa amin na iyo pong binigyan ng pagkakataon na makita ang katotohanan po ninyo, lalo na kay Santiago na siyang ginamit po ninyo para maiparating ito sa amin ngayon. Nawa ang mga katangian po ng tunay na sumasamba sa iyo ay matularan po namin sa aming sariling pamumuhay, kung paano po kami makitungo sa aming kapwa, at maging dun sa pagtugon po namin sa mga samot-saring mga sistema dito sa sanlibutan. Tulungan niyo po kami na laging makasumpong sa iyong salita at ang salita po ninyo ang siyang pagbatayan at maging pamantayan po ng aming buhay Kristiyano. Salamat po Panginoong Jesucristo. Ito po ang aming dalangin. Amen.